Ang tagal nag-upload ng video sa Skype. O ayan, confirm na yung recording natin. Ay, ano na yun? Eh, eh, okey. So ito yung ating last nga kagabi po minasan. Yung natitira na lang natin na ito po na example. So before we proceed, okay, as you can see here, nandiyan pa yung dalawa nating unang mga example po. With the verb dictionary form, kuru, maini. And then meron tayong, okay, ega na isang noun together with particle no dito bago naglagay ng maini. So balikan lang natin siya. Okay. Again, yung maini natin ay equivalent po ng pagsasabi ng before sa ating English or bago sa ating Tagalog. Pero iba ang usapan pagdating natin sa period of time dahil mas maigi itong pakinggan or i-partner sa inyong English na ago. Okay? Mas maigi. So, pwede pa rin yung before nga, pero mas madaling intindihin 'pag ago yung ginamit kasi. Okay. So, going back to your first example with your verb dictionary form. ヒュンは学校へ来る前に、ジャイと話しました. So, translation natin, pwede tayong umatras. Okay? At yung formation natin with Hyun wa Jay to. Ito ay magkasama or companionship. So, you could say, si Jay kasama si Hyun ay nag-usap bago pumunta sa school. Pwedeng ganyan na bara-bara o betsu-betsu yung style natin. Yung bara-bara means random or magkakahiwalay. Betsu-betsu is separately kasi nga may dalawa tayong sentence. Ngayon, pwede na naman natin gawin yung naging translation kahapon. Okay? So we could say, si Hyun ay nakipag-usap kasama kay Jay bago pumarito sa eskwelahan. Again, si Hyun kasama si Jay, okay, si Hyun ay nakipag-usap kasama si Jay bago pumarito sa eskwelahan. Siyempre, yung ating pattern dito ay medyo nahiwalay doon sa usual natin na magkasunod yung ating topic wa tsaka yung companion natin this time. Pero that's because si Hyun pa rin naman yung nawawalang topic dito before ni Jay. Di na natin inulit ng sulat si Hyun dyan dahil siya na yung may dala ng sentence natin sa unang part. Okay? So ito ay bago pumarito. Okay? Marami nga tayong version sa Tagalog. Pwede nating dito nga unahin. Okay? Bago pumarito sa school, si Hyun ay nakipag-usap kasama si Jay. Or si Hyun kasama si Jay ay nag-usap sila. Pwede ting ganyan yung interpretation natin for this. Okay? Meanwhile, you got your second example dito po, ega no mae ni popcorn o kaimashita. As in, popcorn talaga ang pagka-pronounce na dito, so ginagaya lang natin. Yan, ega no mae ni popcorn o kaimashita. So, bumili ako ng popcorn bago ang movie. O bumili ako ng popcorn before ng movie. Pwedeng konyuhin, malinaw naman siya. So, in other words, nauna ang pagbili natin ng popcorn bago nga itong nasabing pelikula. Okay? Dahil yung verb number 2 natin dito ay yung unang action na ginawa bago yung ating noun at bago itong pagparito ni Hyun sa eskwelahan. Okay? So, that's a little bit of backtracking po doon sa ating naging pattern kagabi. Now, going forward with this one, ayoko siyang i-clear. Okay, tanggalin lang muna natin doon sa baba para mabigyan ng space yung ating pangatlong concern with the period of time. Again, pwede pa rin yung ating before na term, pero mas maigi na i-part na yung ago para mas malinaw. Okay, so here we are po with the example. Ay, eh, alright. So for this one, let's see. Ah, kailangan natin yung inyong kanji, no?
Okay, so that's your going to be the time period natin, no? Para diyan or yung ating period of time na i-partner natin sa ating money. And let's try this one. Mhm. 'Di ba? Ito na naman, tayo na naman sumulat. Oh, okay. Okay. So, ayan. Okay, this is your first kanji for tonight. Mukha na siyang tuldok yung nagawa ko na ano. Is that supposed to be tuldok? Mm. Okay. All right. Okay, let's try this one po. Subukan natin ito with Miss Honey. Hello. Wait lang. Wait lang po, ma'am. This day of the month. Ito ay wag nating i-include. Yan yung number ninyo puminasan, Ay. 'no? Kasi period of time yung pinag-uusapan natin po. So, yan yung number na magsasabi ng panahon. Yung katabi niya yung kailangan nating hanapin. Sige pa. Again, we are now in the period of time po natin na pagkakagamit. So, maini po natin na pattern. Time. 3. Time or hour po. Yung ano po, yung katabi po. Yung dalawa. Yung hanapin niyo po mismo ay yung nandun silang dalawa po para mabuo yung word. Jikan po. Okay, ano ibig sabihin po ng jikan? Time po. Yung mas maiging pakinggan. Hour po. Ayun. Okay? Sige po. Try to read. Go ahead, Miss Honey. Leia wa san jikan mai ni ko ayan. Kowen o. San po shimasu. Di po siya basta ito. Pakibasa po ng maigi. Ay. Shimashita. Okay, one more time. Shimashita. Leia wa san jikan mai ni kowen wo sanpo shimashita. Okay, that's it. Sige po. Translation. Kowen. Ang kowen po, park, public park po. Yes po. Park. Ang sampo, ano po, stroll po or walk? Yes po.
Thank you po. Si Leia ay naglakad sa park ng 3 hour ago. Lagay mo ng S, ma'am. Pag sinabi nating tatlo, ibig sabihin more than one. So, lagyan natin yung S. Naglakad si Leia sa park 3 hours ago. Ayan, tama. Okay, one more time. We're good, Miss Honey. Good. Okay, one more time po. Practice reading ulit and then i-fix natin yung translation natin para mas stable. Pero okay na yun. Okay, one more time. Leia wa san jikan mai ni koen wo san po shimashita. Naglakad si Leia sa park 3 hours ago. Yan, that's it. Okay, so ilang oras yung nakalipas nga nang gawin ni Leia itong action? 3 hours ago po. Okay, so oras na yung nakalipas. Yung ago natin mahaba sa Tagalog. Nakakaraan, yun nga, nakakaraan, 3 oras na nakakaraan, 3 oras na nakakalipas. So, para siyang verb sa atin. Meanwhile, sa ating Nihongo tsaka sa ating English, okay, maikli lang siya. Many, that would sound like an adverb sa ating Japanese at yung ago natin, adverb talaga siya sa ating English na magsasaad kung kailan in the past nagawa yung action. Now, kung sasabihin natin yung unang version natin when before, makes sense pa rin naman. Naglakad-lakad, strolling nga. Okay, naglalakad-lakad si Leia sa park 3 hours before. Pwede natin baliktarin. 3 hours ago, naglalakad-lakad si Leia sa park. 3 hours before, naglalakad-lakad si Leia sa park. Makes sense. Na ibig sabihin, yung action po ng paglalakad-lakad o yung pagta-take a walk na ginawa ni Leia ay nangyari na 3 oras ang nakakalipas. So, dumaan na po yung 3 oras mula nang gawin ni Leia yung action po na ito doon sa parke. So, again, yung ating expression dito po ay nagsasaad kung gaano kahaba na ng panahon ang dumaan mula nang gawin po yung ating verb number 2. So again, tulad ng ating mga na-mention dyan, nauuna talaga yung verb number 2. This time nga lang, nauuna siya in a sense na dumaan muna yung ating mahabang panahon o yung ating oras dito po. Okay, so again, yung ating pattern ay concern po doon sa past tense natin, in other words. Kasi nga, maini, meron tayong before. Meron din tayong ago kung period of time yung gagamitin kasi mas malinaw ito nga in expression. Okay, so itong action na ito ay literally 3 hours in the past nang gawin po ni Leia. Okay, and this one is courtesy with Miss Honey para sa kanyang reading and translation po ng nasabing sentence. Again, that's the last one po natin. Okay, period of time. Ito ay gagamitin natin kung gusto nating specify kung gaano kahabang panahon na yung dumaan, lumipas po mula nang gawin si verb number 2. And in this case, meron tayong verb number 2 na sampo shimashita. Okay, isa itong miyembro ng inyong group 3. Sampo ay stroll. It's a noun. Para gawin siyang verb, okay, meron tayong shimashita na idinagdag or shimas at yung pamilya nito. Alright, so that's about it po for this one, minasan. Any questions ba? Walang problema yung period of time ninyo, no? As long as you are counting time. 3 hours ago, 3 minutes ago, 3 days ago, 3 weeks ago, 3 months, 3 years, kahit gaano pa yan kahabang unit ng time o kadami yung duration natin. Kaya bigyan lang natin ng oras or yung ating number in other words. Okay? So in this one, we got your 3 there.
Okay, so pwede natin yan gawin siyempre yung 3 araw, 3 linggo, 3 buwan, 3 taon, 3 dekada in this time. Okay, so yun lang naman. Any questions po ba, minasan? May tanong? Okay, sige po. Kung wala na tayong questions, then that means we're good with this pattern. So, clear na po natin ito and we'll exit. Again, that was courtesy with Miss Honey May. Now, going for your next pattern. Oops. Okay, yung next pattern natin ay isa na namang karagdagang adverb para sa inyo po to master. To master in a sense dahil wala siyang matinong partner kasi. Okay, hindi katulad ng inyong amari na always negative at ng inyong totemo na always positive naman yung partner. Itong ating naka-naka ay walang walang pinipiling partner kasi pwede itong idugtong sa positive negative natin po. Okay, positive negative na expression. So in this one, yung shinowcase nga lang, no, yung shinowcase lang ng libro ay isang negative na expression. Yun lang naman yung shinowcase. Pero actually, what we call the adverb, yung naka-naka natin, pwede actually siyang gamitin pati sa isang positive na expression. So sundin lang muna natin yung libro for now kasi negative lang yung binigay nila. Okay? So yung naka-naka plus isang negative na expression. And of course, huwag kalimutan po nga na pwede din pala ito kung positive yung inudugtong. Pero mas papabor lang tayo dito sa ating negative na version po kasi nga ito yung nasa libro. Na ang ating major na reference. Ay nga pala, yung meaning pa ng naka-naka. Yung meaning ng naka-naka natin po, okay, is almost similar to your amari na masyado. Okay, pero yun nga lang 'no, yung ating amari masyado yun na negative, eh. Yung naka-naka natin, ito naman yung masyado na walang pinipili, ma-positive o negative yung partner. Okay, so yun po tayo diyan 'no. Then naka-naka is almost the same with your amari in meaning. Okay, so yun lang naman po. Just to be uniform lang kasi nga puwede itong gamitin sa negative din, eh. So, para maiwasan lang na marami kayong tatandaan regarding your naka-naka, then yung meaning lang ng amari okey na yun. Okay, balik lang natin yung ating word na masyado dito. Okay, now we're going for your example po. I-recycle natin yung mga previous ninyo na kanji at para masanay yung mata 'no. Ay, nawala akong ano. And this is your particle de para sa place of action. Okay, kung saan nilalagay natin yung particle de po sa lugar kung saan nangyari ang isang verb, kumbaga. Okay, so this is your next kanji natin po. At dahil mag-isa lang siya diyan, sabayan na lang po natin ng katabi natin dito. Okay, so yan. And balik natin yung pattern natin po na ginamit nung last time. So kagabi lang 'to. Ayan. So again, cute kasi 'to, isa lang. Tapos ito din, isa lang din. So sinama na lang natin. Okay. So let's try this one po. Okay, let's go check with Sir Orvin. Hello po, Sensei. Sandali po.
po itong ginagawa right away yung kanji look natin compared sa magpakli-pakli tayo ng notebook, no, sa inyong writing. Pa ninyo puwede yung mic natin o nagagamit kung naka-headset po tayo, eh, wag nating masyadong, itapat sa nasabing electric fan kasi malakas po talaga yung, ingay, sir. Sorry po. Nakalimutan ko ang kanji nito. Sir, hanapin niyo na lang sa kanji lookup po ninyo, sir, para mas mabilis niyo siyang makita compare sa magsigit po tayo magpakli-pakli tayo ng notebook, okey? Ating kanji na ito ay pangatlong beses na nating ginamit simula nung first time. So, nung nakaraang araw, kahapon, at ngayon. And then, yung ating dalawang bagong kanji last na 'to kasi dalawa lang sila diyan so kaya pinagsama na natin. Ito ay isang kanji lang kung ano talaga yung unang basa makita niyo yun na yun. Ito din, ay ito din isang kanji lang din po. Wait lang po. Case natin diyan, ano ba ang hinahanap natin, anong problema? Ito ba kabayo ba ito, sensei, yung ano, Yes po. Uma? Tama po, that's correct. Yung isa, wait lang po. Sir? Sir? Manood o may ano, Miro? Mm. Sige Di ba po. man, Hindi naman po, manood, sir. Hindi naman sa manood, hindi siya babagay pakinggan sa inyong sentence kung manood yung gagamitin ninyo. Ano pang word puwede nating gamitin para po sa, term na 'yan? Ano pa? makita, makita, Ayan, para ibagay na natin pwede sa ating sentence po. Sige po. Nihongo, ah, Nihong, Po, sir. Nihongo, naka, Sir.
Hindi po Nihongo yan, sir. Kulang yan ng isa, Ap 'di ba? So, ano nang basa natin? hindi po Nihongo. Sir, dalawa lang ito, sir. Dalawa lang. Yung nandun sa inyong lista last time, 3 ito sila, 'di ba? Ano lang pong basa natin diyan po? Nihon, Ibig sabihin? Japan. Oh, so gano'n lang tayo Ah, magtahi words, guys. Okay? You have to take notice po ng formation. Okay po? Nihon de nakanaka umao meru koto ga dikimasen. Okay. Translation? Ito po. Ito yung brightness. Medyo maliwanag naman. May pattern natin po kahapon, verb dictionary form, koto ga dekimasu. Pero nagdekimasin tayo diyan. Ito yung nagawa din natin in practice po kahapon 'no, kung gagawing negative. So again, review ito ng pattern natin po, okay, kagabi. Verb dictionary form yung miru po. And then you got your koto ga dekimasu na ginawa natin koto ga dekimasen. Okay, ito ay, ating lesson, yes. Wait lang po. Yes, pa po. Ah, wala masyadong makikitang kabayo sa Japan. Yan, sir. Saan mo nakuha ito na translation? Okay. Okay, one more time, sir. No. Ano po? So, or okay naman yung translation mo, sir. Okay naman siya. Hindi siya translation, interpretation. Okay naman yung interpretation mo, sir. Okay lang naman. Okay, wag na time. Let's practice and okay, go for that translation po kanina, sir. Go. Nihon de nakanaka umao meru koto ga dekimasen. Hmm.
Continue. Wala masyadong makikitang kabayo sa Japan. Okay, one more time. Wala masyadong makikitang kabayo sa Japan. Okay. Alright, pwede po siya. Okay, pwede po. Alright. So, that's your pattern. Okay. Yung sa translation ni Sir Orvin, okay, thank you, sir. That was hard work. Thank you. Nice one. Okay, so yung pattern natin with Sir Orvin po dito, yung naka-naka plus negative natin na expression, again, this is just another version nila ng term natin na masyado in Tagalog. Another version lang. Ngayon, that is kung naka-naka lang yung pagbabasihan natin. Kasi nga, yung naka-naka natin, pwede actually gamitin sa isang positive na expression. Pero tulad ng sabi natin kanina, yung nasa libro ay itong negative expression lang muna yung ipinakilala. So, in this pattern po, kung gusto nating isama yung punto ng negative expression natin dito, kumbaga idugtong natin siya dyan, then hindi natin maa-apply yung term natin po na masyado. Kasi nga, tulad ng sabi natin, yung masyado na yan kapag naka-naka lang yung meron. Okay? Kapag naka-naka lang yung gagamitin mo. Kasi nga, pwede itong positive, negative. Pero, kung isasama natin yung punto ng negative expression nga, idudugtong natin exactly doon sa ating naka-naka yung ating negative expression, lalabas po yung ating version na, okay, this time, yung ating version po would be this one. Okay, hindi siya maano. Okay? Madalang. Okay? Tas makakasama na po or madudugtong na yung idea po ng term na madalang in Tagalog. And again, ito ay together doon sa ating negative na expression. So kung pakikinggan natin yung translation ni Sir Orvin, malapit siya sa punto ng pagsasabi natin ng madalang sa Tagalog nga. Yung translation ni Sir Orvin was this one. Wala masyadong makikitang kabayo daw sa Japan. Again, wala masyadong makikitang kabayo sa Japan. So in other words, madalang ka lang makakita ng kabayo dito sa Japan. Again, translation ni Sir Orvin is somehow similar or katulad ng expression natin po na gustong iparating o ng interpretation po ng ating sentence. Again, sabi niya, wala masyadong makikitang kabayo sa Japan. In other words, madalang ka lang makakita ng kabayo dito sa Japan. Kasi nga wala masyadong kabayo, right? So madalang ka lang makakita ng kabayo. So nagiging part ng ating expression na madalang yung inclusion natin nga sa ating negative na expression. Kung naka-naka lang, edi masyado. Okay? So in that case, pwede natin sabihin din na ganito. Hindi ka, okay, masyadong makakakita ng kabayo dito sa Japan. Medyo awkward siyang pakinggan, pero that's how it is na nakakatawid yung ating pattern. Okay? Hindi ka masyadong makakakita. Again, hindi ka, lagyan ng tao kasi sinasabihan natin ito sa kasama natin. Hindi ka masyadong makakakita ng kabayo dito sa Japan. Or pwede natin tukuyin yung ating sarili. Hindi ako masyadong nakakakita ng kabayo dito sa Japan. In other words, madalang nga. Okay? Madalang. Kasi hindi ka nga masyadong nakakakita, right? Okay? So, that would be your interpretation natin dito. Together with the negative expression. Okay? So, yun po yung ating naka-naka kung papartneran natin ng negative expression. Lalabas yung ating Tagalog na madalang. Sa English, magiging rarely ang labas niyan. So, you will rarely see horses here in Japan. Ay, wala pa lang here. You will rarely see horses in Japan. Okay? Rarely, ibig sabihin nga, madalang. Okay? Madalas, wala. Okay? So again, in Japan, okay, pwedeng ganito din.
Okay, in Japan, we can rarely see horses. Or we rarely can see horses in Japan. Na ang punto ay katulad nga po ng sabi with Sir Orvin kanina. Wala masyadong makikitang kabayo dito sa Japan. Or yung ating sinabi kanina na madalang ka lang makakita ng kabayo dito sa Japan. Madalang lang ako makakita ng kabayo dito sa Japan kung gusto ng speaker na tukuyin yung sarili niya. So again, yung naka-naka nga yung pinag-uusapan natin dito na adverb o pang-describe. At yung din-describe niya ay yung action natin po na together with the negative expression, lalabas yung punto natin with madalang. Another word would be minsan. Pero mas malapit yung madalang natin sa term na rarely kasi na version naman ng English. Okay, but that's about it po with this pattern. Kung naka-naka lang, masyado lang siya. Kung dudugtungan mo ng negative expression, doon na lalabas yung madalang na version nito sa translation ng Tagalog natin. Okay, so this is courtesy of Sir Orvin po. Okay, thank you so much, sir. That was good exercise. Again, continue lang tayo ng practice natin po ng ating pag-collect ng kanji, no, somehow. And of course, yung ating pag-familiarize din ng mga pattern natin po. At itong pattern natin ay pattern natin kagabi. Any questions ba for the others? Tanong ba? Okay, sige po. Kung wala na tayong questions, then I would take it na okay na tayong pumunta sa ating last na pattern. Okay, last na ito po na pattern natin para sa ating lesson 18. Okay, so going for this one, this is your zehi. Yung zehi ay madalas nakasulat before sa isang sentence. And may roon tayong punto sa sentence na gagawin natin. So yung zehi natin po, okay, ay katumbas ng pagsasabi sa English ng by all means. Okay? Alright? So again, yung ating zehi ay nagiging equivalent ng pagsasabi ng by all means sa ating English. Samantalang ito ay nagiging katulad, hindi exactly, pero katulad ng expression na meron sa ating Tagalog na sana. Okay, so dalawa, you could either use your English or ihalo nyo sa Tagalog ninyo later yung inyong sana. At the same time, same din po with your English. Pwede pa rin naman siyang ihalo na mag-konyo kayo, wala namang problema po. Okay, so again, yung pwesto ng ating zehi ay nasa unahan ng inyong sentence. So, buong sentence ito, lagay nyo lang yung zehi sa unahan kung gusto nyo yung expression ng by all means, tsaka nung ating sana in Tagalog. Ngayon, ano bang punto natin po with zehi? Ito kasi ay madalas dinudugtong natin po para sa mga expression na ito. Okay, take note lang natin. Let's see. Usually added to, okay, expressions, okay, of hope, okay, and request. Okay. So, meron tayong mga expressions ng hope and request natin so far na nakilala sa inyong N5. So, isa-isahin natin sila po para mabalikan. So, this is your verb, not verb, verb stem pala ang tama na term. Okay, verb stem na ang nakadugtong ay tie. Okay. This. And among other versions nito. So, ito ay nasa inyong, okay, lesson 13. O, ayan, sulatan natin ang lesson no, kung saan nyo pwedeng mahanap yung pattern.
Then you got your verb te kudasai na nasa lesson 14, una nakilala. Ay, yung kanji na lang. Ayan. Okay. So again, ito yung mga pattern natin po na ating na-encounter dito sa ating N5 na pwede nating applyan ng inyong zehi, in other words. Dagdag pa natin dito po yung mga darating ninyong pattern pagdating sa N4 level kasi meron po tayong mga nasa apat pa na formations ng inyong verb te kudasai. Okay? So marami silang form ng request ni Hongo kasi depende sa level ng nire-request mo, yung gagamitin mong format. So yung ating simpleng verb te kudasai ay hindi nag-iisa. Again, depende ito kung gaano kalaki yung magiging pabor na hihingin natin. Depende po sa kung sino yung kausap natin. Okay? So for now, dito muna tayo po sa discussion natin ito. So when we say request, ito yung simple request na nakilala natin, lesson 14 nga. And if we say hope, ito yung tie form natin po o yung nagsasabi ng gusto. Gusto kong gawin yung action, in other words. So that's you trying to hope and to do that action. Okay? So you got your lessons there na pwede niyong tingnan para mabalikan nito siya. Now let's put it in pattern. Okay, let's see. And like I said, madalas ay nasa unahan lang ito ng inyong sentence. And let's try this one. Ay, tapos na pala kayo ng kanji niyo, no? Naka-kanji na kayo today. Okay na yun. Ay, wala pa kayo nung... I'm not sure kung wala pa ba kayo o ano. Parang meron na kayo nun. Sige na lang. Ito siya ay nakasulat in katakana. Okay? Nakasulat siya in katakana pero sulat natin siya that way po. Okay? Para mabasa ninyo pa rin. And then, let's try this one. Okay, gamitin natin yung inyong tie form. Okay, so that's going to be your example dito. Again, hanapin na lang po yung doitsu natin dyan. Kasi nga nakakataka na ito eh. Okay, sige po. Okay, we're done with Sir Orvin and Miss Honey. Let's try to go with our next person then. Check natin ito with Miss Prixie. Hello po. Hello po, magandang gabi ma'am. Go ahead. ぜひドイツへ料理したいです。 Hindi po Ryori po. 料理ちょっと待ってね。旅行。 Hindi po Ryori. Yun lang po yung nabasa ko, tapos sinulat ko na po. Sige po. Ko. Travel. Ulit ko po. Sige. ぜひドイツへ旅行したいです。 Sana makapag-travel ako sa Germany. Ano po? One more time. Sana makapag-travel ako sa Germany. Okay, that's it. Okay, sana. Nauna din sa Tagalog, no? Sana makapag-travel ako sa Germany. So, that's your Ryoko. So, ipapakilala natin yung Ryoko natin po. Ryoko means to travel or bumiyahe, in other words. Maglakbay in Tagalog. And ito ay isang noun sa Japanese. So, yung formation na yan ay noun plus shimas. Pero, yung gamit natin dito ay verb stem ng shimas na shi
na dinugtungan lang natin ng tie. Ito na pattern mismo yung ginamit po natin po. Okay? So, that's your verb stem shi na nakadugtong yung tie natin po. So, ryoko shimasu. Verb stem. Ryoko shi. Tinanggal natin yung mas eh. Tapos, nag-add tayo ng tie para makapagsabi ng want. Okay? So, gusto kong makapag-travel ito. Ngayon, dahil po dyan, nag-express tayo ng hope natin na magawa yung action. So, sana makapag-travel ako sa Germany. Sana liwaliw sa Germany, or something like that. Okay, so that's your Doitsu. Doitsu, okay, like I said, hindi awkward siya isulat in Germany. Germany talaga yung term kasi nga, nakakatakana kasi ito. So, ito yung sulat niya in katakana. Pero yung translation ng katakana na yun ay Germany. So, mas pinili na lang natin isulat ng ganyan, no? Para mahanap pa rin natin po. Eh, yung katakana niyo pa nga sa lesson 20 pa natin sisimulang manggamit. Right? So again, zehi doitsu e ryoko shitai desu. Okay? Sana makapag-travel ako sa Germany. At dahil dyan, okay, we are expressing our hope na sana mangyari nga yung nasabing action. And then, kung sa English naman, okay, I want to travel to Germany by all means. Okay, so that would be your pattern para dito. Again, yung zehi natin, dalawa lang yung partner for now. Para dito, okay, yung ating verb stem, tai desu. Ito siyang ginamit na sa example. At yung ating verb te kudasai. Kasi nga, ito ay para sa mga expression ng hope. Ito yung hope natin na gawin. Okay, we really are, okay, trying to do this action. Okay, umaasa tayong magagawa natin yung nasabing verb dahil gusto nga nating gawin. Gusto nating makapag-travel sa Germany. So that's us hoping to do the action. Ngayon, yung inyong request ay yung nasa ating verb te kudasai na nasa lesson 14. So maglagay kayo ng zehi doon, lalabas na po yung ating by all means sa English at saka yung ating sana in Tagalog. Okay? Any questions po ba, minasan? May tanong? Questions? Okay, sige. Kung wala ng tanong, guys, then I would mark it down. Okay, mark it down in a sense na this is the end of your lesson 18. Okay, so there you go po. So, tapos na kayo ng lesson 18 and we have time left to really proceed with your lesson 19. Okay, so balik tayo sa inyong lesson 19 in a sense na para tayong babalik sa inyong te form. Okay, let's clear? Again, we have another pattern sa inyong lesson 19 po kasi. And this is the case. Okay, so sa lesson 19, okay, we have what we call the verb ta form. Ayan. Okay, yung ating verb ta form dito. Ang tulad din po ng mga previous natin ng verb, tulad ng verb te form, verb nai form, verb dictionary form, yung ating verb ta form ay meron ding kakambal o yung ating equivalent. Okay, kaya nga equal sign tayo dito para sa side ng polite. So ito ay katulad ng inyong verb mashita. Okay? Pagdating sa translation. So yung verb mashita nga natin, lahat nga naman ng mass form, kasama ito siya of course, ay nasa side ng pagiging polite. Ito ay in-introduce natin sa inyo simula nung lesson 14 sa te form. Samantalang, yung ating verb ta form ay katulad ng mga kasama din niya na sina verb te form, verb dictionary form, verb nai form na nasa plain na side. Ayaw niya sumulat ng maayos. Okay? So, verb ta form, that's your positive past tense po. So, ibig sabihin, okay, nagawa at natapos ng matiwasay, kumbaga, yung ating action in the past. So, verb ta form, past tense yung ating verb. Kung gusto niyo yung polite na version, meron kayong verb mashita na pwedeng magamit.
Kung gusto niyo naman yung ordinary lang, yung regular na verb na nag-e-express ng past tense, okay? Normal kumbaga, that's your verb ta form naman po. Again, plain positive past tense, verb ta form. Then we have verb mashta kung gusto mong magpakabait sa inyong sentence. Okay, para maging polite, use mashta lang po minasan. Okay? Are we clear? Okay, sige po. Kung walang questions, then we're going to proceed. Okay, sige. So, ang tanong na lang, paano ba natin makukuha itong pattern na ito? Or itong form na ito ng verb? Again, wala namang problema with mashta, no? Kasi we are done with your mass form ng lesson 4 pa. Meron lang tayong katumbas-tumbas doon. Of course, at ito na sila, isa-isa ng pinapakilala ng libro. Now, yung verb ta form ninyo ay actually, okay, recycle na pattern. Paano naging recycle yan? Kasi galing siya sa pattern ng verb te form. Okay, your verb te form, kumbaga. So, sa verb te form natin, lahat naman ng verb natin po either nagtatapos sa te or nagtatapos sa de, especially sa group 1 kasi yun nga, yung de nandun sa group 1, right? Okay, yung ating te form sa group 2 tsaka sa ating group 3, wala namang problema yun. So, yan. So, sabihin natin something something verb dito sa inyong verb te form. Ang gagawin lang natin para makatawid sa verb ta form ay ito lang. Ay, ayaw na naman. Okay. So, para makatawid sa verb ta form, ang gagawin lang ay ito. Yung ating iigel, gawin nyo lang aapol. Okay na yan. Okay, yung ating ta, ay yung ating te, ay gawin natin ta. Yung de natin po, ay gawin lang nating da, in other words. So, ito lang yung kailangan nating baguhin. Yung iigel, gawin yung a-apple. Okay na yan. Meron na kayong ta form. So, again, mula sa verb te form, okay, te or de, dalawa sila dyan. Kasi yung de, nasa group 1 nga. Okay? Yung iigel lang talaga yung kailangan nating i-change. Gagawin nating iigel po natin into a-apple. Okay, so for example, okay, kuha tayo ng verb mula sa inyong group 1 kasi sila yung makulit doon. Okay, sabihin natin, we go for this one. Okay, ay, okay, so from group 1, we got yobimas. Then sabihin natin, we have another one na naman po from your group 2. So let's say, ito siya. Ay, yung special ng group 2 is group 1. Okay, yung group 1 natin, and then yung special ng group 2. Okay, yung pangalan ng school natin, no? Okay, let's go for Shinjimas. Okay. And then we got your situation with group 3. Kunin natin yung example natin kanina na ginamit with Miss Prexy. Yung ating Ryoko na to travel. So, tugtong natin yung ating Shimas nga dyan. Okay. So, kanya-kanyang example tayo po para dito. Alright, so mag-practice tayo. You got your yobimas, membro ng group 1. So, according to group 1, i-change natin siya into te form muna. Daan muna ng te form, in other words. Okay. Check natin ito with you guys. Kumusta ito siya in process. Let's check with Sir Ronald daw. Hello po. Okay, paano ito gawin natin te form, sir? I-remove si mas, tapos yung UB, i-remove din siya, tapos papalitan siya ng ND. Ang lalabas? Ang lalabas po ay yonde. Okay, that's one. So, daan muna ng te form, no? Daan ng te form. Ayo, nande. Uy siya. Okay, te form na. Meron ka ng te form, sir. So, para makatawid ka, papuntang ta form, anong gagawin lang?
yung ano po, yung D na character is ano po, papalitan po ng da. So magiging yunda. Okay, that's correct. One more time. Ano na po ang ta form? Yunda po. Okay, that's correct. So, tulad ng process natin dito sa taas, okay, de, yung ating nakikita po no na te form o dulo niya. Okay, change lang natin. Okay, itong i-eagle into a-apple, in other words. Kaya nga lalabas yung yonda natin sa pattern. Okay, so hopefully we're good on this one. Lahat naman to sila, pareho lang na sinusunod na idea. Now, let's try yung ating group 2, sir, na shinjimas. Ano po, same po sa ano, i-remove si mas, tapos yung sana lang siya. Group 2. Tapos ano po, mag-add po tayo ng te. Ano labas? Ang labas po is ano, shinji te. Okay, sulat muna natin, sir. Saka lang. Irespetuhin lang natin ng slight yung pattern natin, no? Kahit na understood naman yung magiging resulta. Just try to do it one by one lang. Okay, so may te-form ka na. Para makapunta ka ng ta-form, ano lang yung gagawin, sir? Yung T na ano po, character is papalitan po ng ta. So, magiging ano na po siya, shinji ta. Okay, that's one. So, same thing, i-eagle, change to a-apple lang din. Okay, last one, sir. Group 3? Ryoko shimasu po is ano, ano to? Iba itong, saglit lang siya. Ano po, yung ano, yung shimas po, magiging ano po siya, kote? Tama ba to? Saan mo kinuha yan? Asada, Ryo shimas. Iba pala to. Saglit lang po. Yes. Shintiko shimasta, shintiko shintaku. Ano pala, ang nandito sa akin is shimas. Si ano lang pala, si shimas pala is papalitan ng te. Tama ba, Sensei? Saan ka ba nakatingin, sir? Ano ba yung lesson natin, lesson 14? Sa ano po, sa kopya ko po na te form, shimas. Anong ginawa mo dyan? Bakit parang iba yung lumalabas na process sa'yo? Ryoko shimas. Sir, nasan yung copy mo nito, nung lesson 14? Nandito po. Okay, so tingnan po, paano gumagawa ng te form para sa group 3? Ryorimas akori torimas kote. Ang dalawa pala na word. Ano po, ano pala, Sensei, sorry po. Si mas po ng shimas is i-remove, tapos ano po, mag-add po tayo ng te. So ang result po is ano, Ryoko shite. Bakit? 'Di ba, ang cute ng process, 'di ba? Ang cute ng process. Isa lang yung gagawin mo. Kaya po, nalilito ako sa kopya ko. Ba't nagkakawala-wala tayo diyan?
'Di ba ang cute-cute na ng process, katulad lang ba ito ng process mo dito? Group 2? Yes po. Oh, bakit hindi ma-apply sa group 3? Nalito kasi ako kasi sa copy ko po ano siya, yung torimas, kimas. Kaya nalilito po ako, sorry po. Bakit may Torimas? Bakit may Torimas ka diyan? Hindi naman group 3 ang Torimas, sir. Dalawa lang sila na member ng group 3. Yun po kasi yung ano, yung sa copy ko po ba. Kaya nalilito ako, kaya yun po, sorry po. Sarili mong sulat 'yan, wala akong kinalaman diyan. Sa copy ko po 'to. Review po natin yung recording, sir. You may refer to the recording para mas malinaw yung copy ninyo, 'no? Tsaka Sige. paano exactly yung notes natin? Shortcut na ito actually. Okay? So, ibig sabihin yun na yung pinakamaikli natin puwedeng magawa po na malinaw kahit papaano yung nasusunod natin na pattern. Okay, one more time, sir. Paano gumawa ng T-form para sa group 3 nga ulit? Gaano kahirap ito, one more time? I-ano po, from shimas na word po, ipapalitan po si mas ng te. So magiging shite. So ang result po is ryoko shite. Okay, so ayan. In other words, cancel lang natin yung ating mas diyan. Gawin natin with T-form. Okay, so meron na tayong shite na T-form niya. Next, ayun. Hindi ko siya masulat. Okay, so para po makagawa tayo po ng T-form, ano lang po ulit yung gagawin? Si shite is si te na character po is papalitan to ta. So mashita na po. One more time, paano na po yung basa natin? Magiging ryoko shita po. Okay, that's it. Yun po. Okay, cancel lang tayo. Ano ba? Cancel lang natin ulit kasi yung iigal nga gagawin lang nating aapol. So yun. Okay. So that's exactly your process para sa inyong verb T-form. Alright, so medyo maraming concern with your group 1 pero looks like mas troublesome pa yung ating dalawang group dito, no? Yung number 2, number 3 natin. Pareho lang silang sinusunod na pattern po actually, minasan. Okay, so in other words, just master your T-form at makukuha po natin po yung inyong T-form. Again, ensayuhin lang ang T-form natin. Wala nang magiging problema with your T-form dito. And we did mention po na yung ating T-form, sila yung pinakamarami yung gamit so far para sa formation sa sentences na mayroong verb na involved. Maging sa inyong entry, kung mag-proceed kayo ng entry, you're going to encounter this verb na naman doon sa level na yun. So, T-form talaga yung pinakagamit nila na verb. Okay, taliwas sa may imagine mo na dictionary form siguro or mass form natin, ganyan. Pero siya yung marami na affirmation or sabihin nating expression na pwedeng applyan. Okay. So again, that's your pattern lang. Follow verb T-form. Yung iigil doon ng bawat version ng T-form, gawin nyo lang A-apple kung magsusulat kayo sa alphabet. Siyempre, going for your chart sa hiragana, ganun lang din. E-line o yung ating iigil na line, gawin nyo lang A-apple na line po para sa inyong formation. So from T-form, iigil yan, siyempre. I-transfer nyo lang or sundan nyo lang yung pattern na meron sa chart para sa inyong a-apple naman na line. Okay, so that's it. Yun na yun. Okay, any questions mo for the others? This is courtesy of Sir Ronald po for practice sa inyong group 1, group 2, and group 3. Any questions ba, guys? May tanong? Okay, sige po. Kung wala ng questions, then that's it. Mag-clear tayo po at gagamit na tayo ng pattern natin. Again, T-form lang yung kailangan po and that was discussed noong lesson 14 natin. Okay, so going for your pattern, okay, you got your verb T-form nga unang-una sa lahat. Okay, verb T-form na kasabayan lang ng inyong verb T-form sa formation kung iisipin. So again, this is your verb T-form. Ta-F na lang yung isulat natin dyan. Yung verb ta, then F na lang for form. And then, dugtong natin ulit yung inyong koto. Nandito na naman siya.
Okay, kung last time, ito ay kadugtong ng inyong verb dictionary form, this time, nasa verb ta form naman siya. And together ito ng inyong ga na particle at dudugtungan natin ng isa pang verb na arimas na inyong nakilala noong lesson 9. Okay, going lesson 10. So, dalawa sila na usage. Again, that's verb ta form ko to ga arimas. Yung translation natin dito po ay malapit-lapit sa ating pattern. So, ito yung na-ka natin sa ating Tagalog. Okay, we're going to explain ano bang ini-express natin dito. Naka, verb, na, and continue. So, yung pattern natin dito with verb ta form ko to ga arimas ay nag-e-express po ng experience. Okay, nagpapakita or naglalahad ng nasabing karanasan ng ating speaker or siguro ng sino mang naging topic niya sa kanyang sentence. Again, nag-showcase o nag-express tayo ng karanasan or experience po with your verb ta form ko to ga arimas. Yung ating ko to ga arimas dito o yung ga arimas natin, nagsasabi nga na meron ng experience yung ating person. Na may karanasan na siya na gawin yung verb. Kaya nga din ito naka-past tense kasi nagawa na perform na, naranasan ng gawin ng ating person o ng ating topic dito. Okay? So again, yung ating ga, arimas, yun yung may or meron pa rin. And it extends doon sa meaning na mayroon ng karanasang gawin. Kaya nga naka-past tense yung ating verb. Yung ating person. May karanasan ng i-perform yung nasabing verb with your verb ta form here. So, sa madaling salita, in Tagalog natin, nakaranas ng gawin ang ating person itong verb. So, pwede sabihin ganito, nakapunta na sa lugar. So, meron ng karanasang pumunta sa nasabing lugar. So, this is to separate, no? Naranasan ko nang pumunta sa Baguio. Naranasan ko nang pumunta sa Baguio. May experience na akong pumunta sa Baguio. In other words, nakapunta na ako sa Baguio. Sample lang naman. Okay? Other than that would be this one. Okay? Nakaluto na ako ng, ano ba? Curry. Yun na lang. Nakaluto na ako ng curry. Sample lang naman. Pero hindi talaga ako nakapagluto, guys. Instant curry lang siya dito. Yung hot water lang yung kailangan. Okay, marami dito sa Japan. Anyways, yun nga, then verb natin, luto. Okay, nakaluto na ako ng curry. Sample lang. Okay, so saying na naka-experience na daw yung speaker na magluto ng curry. Same thing, kung ibang tao naman yung concern natin. So let's say, nakaluto na si Ana ng curry sa bahay ni Ben. So nagawa na ito ni Ana. Past tense na nga. Okay? Again, nagawa na ni Hanang magluto ng nasabing dish sa bahay ni Ben. Naranasan niya na po na gawin ito. So, nakaluto na ng curry si Ana sa bahay ni Ben. Nakaranas nang magluto ng curry si Ana sa bahay ni Ben. May experience nang magluto ng curry si Ana sa bahay ni Ben. Pare-pareho lang ng gustong sabihin yung mga pattern natin na ito sa translation para sa ating sentence dyan sa taas. Okay? Magsabi lang tayo ng verb ta form ko to ga arimas. Nakakapag-express na tayo ng karanasan natin o karanasan siguro ng ibang tao. Alright? So, yun na naman po for this one. Now, let's put it into example. Okay, so going for this one, let's try. Speaking of which, balik natin ito yung ating kanji kanina. Okay, this is your verb. Okay, so for this one, subukan natin ito with
Miss Jeanette. Sige po. Hello po. Opo, magandang gabi, Miss Jeanette. Go ahead. Norimas po, Group 1. Tama, that's right. So, in pattern, paano ito? Si Mas po i-remove, then si Ri papalitan ng ta. Okay. Chisay tapos tapo. Okay, that's Add correct. po. So, yung bagong basa natin ay? Not ta. Okay, that's it. Ano pala ito sa te form niya? Not te. Okay, that's correct. Nice one po, Miss Jeanette. So, same process. Remove natin yung mas. Yung re natin po, hanapin natin ano ito sa kanyang te form. Kasi yun yung base natin, no? Doon tayo po huhugot ng inyong ta form, in other words. So, yung re natin, supposedly, tatanggalin din. Tapos, gagawing not te. Pero dahil ta form yung pinag-uusapan, okay, yung te ay gagawin nating ta. Ayun, meron tayong not ta. Then, dugtong na lang natin yung the rest of the pattern po natin dito. Okay, so may ta form na. So, diretso tayo with koto ga. Sa formation, koto ga arimasu. Okay, so yun. Alright, sige po, Miss Jeanette. Reading and translation for this sentence. Uma ni not ta koto ga arimasu. Naranasan ko ng sumakay sa kabayo. Okay, or in other words, Nakaranas. yung verb natin. Okay, one more time. Nakaranas. Not exactly ranas po. Ano ba yung verb ta form natin? Yun po yung verb natin dito na tinutukoy. Nakaraan po. Hindi po, not exactly that. Ano ba yung verb ta form natin po sa inyong sentence? Not ta. Ano ibig sabihin po niyan originally? To ride on po. Oo. So, ano yun po yung verb natin dito? Sumakay. Nakasakay. Ayan, that's it. Okay, that's it po. So, again, yung verb na tinutukoy natin dito ay yung verb ninyo na naka-verb ta form. Okay, so idugtong lang natin yung action doon. So, again, yung V natin stands for verb. At yung verb natin ay yung isang V natin dito po sa formation, which is your verb ta form. So, dugtong lang natin yung parang root word ng ating verb dyan, and diretso na tayo with the rest of the sentence. Okay, so next one, Miss Jeanette. Okay, one more time. Uma ni not ta koto ga arimasu. Nakasakay na ako sa kabayo. Okay, so naranasan ng gawin yung action. Okay, how about if gawin natin tanong? Nakaranas ka na bang sumakay sa kabayo? Or if you say this, Nakasakay ka na ba sa kabayo? ayan, that's one. Okay, that's it po. Okay, good one po, Miss Jeanette, for your pattern. Okay, so that's our case here. Iba ito sa pag-express ng past tense lang. Again, may iba kasi na nalilito sa formation. Para ka lang naman nagsasabi daw ng past tense. Well, yes. Oo. Kasi nga past tense nga itong verb ta form natin. Same siya ng mashta. Pero yung past tense natin na yun, ay sinabi mo lang yung action ay in the past. For example, sumakay ako ng kabayo. So, sinabi ko lang na ginawa ko itong action na ito sa nakaraan. Not exactly saying na, to emphasize, na-experience ko nang gawin yung action na ito, kumbaga. So, may konting-konti lang na pinagkaiba yung dalawang yun. Same thing din, pag sinabi natin, kumain ako ng pandesal. Kumain ako ng pandesal. Sinabi ko lang na itong pandesal ay kinain ko in the past. Pero kung sasabihin natin na nakakain na ako ng pandesal, ito na ngayon yung nagsasabi ng karanasan. Nakakain na ako ng pandesal. Pakinggan nyo lang yung formation no, tsaka yung punto ng bawat sentence. You will really notice na hindi sila pareho ng gustong sabihin. So again,
Yung ordinary past tense. Kumain ako ng pandesal. Nagsabi ka lang ng action na ginawa mo sa past. Kaya nga past tense. Pero pag sinabi natin na nakakain na ako ng pandesal, this is your expression na nagsasaad ng karanasan this time. Na you're just saying na nasubukan mo na itong gawin na kumain nga ng pandesal. So medyo iba yung ating expression po with your verb koto ga arimasu doon sa simpleng past tense natin. Okay, so yun na naman po for this format. Okay, so konting-konting ligas lang, no? Yung punto lang talaga yung kailangan nating linawin. Okay, so that's one from Miss Jeanette po. Okay, let's try another one natin po for pattern. Okay, sige, isa pa. Okay, so let's see. Subukan natin ito. Ay, ano naman. Okay, bigyan natin ng time to shine yung ating pattern dito. Okay, going for this one. Okay, thank you so much, Ms. Jeanette. Sa ating first example, let's try this with Sir JC. Hello po. Okay, hello. Magandang gabi, sir. Okay, subukan natin ito. Unten shimasu. Anong grupo, sir? Group 1, Group 2, Group 3? Group 3 po. Okay, that's correct. Group 3. So, sundin natin yung pattern ng Group 3 para dito po. Go. Ang process po niya is i-remove lang po yung mas sa shimasu. Then papalitan po siya ng te. Hanggang doon lang ba yung pattern? Then para po maging ta form siya, yung te po gagawing ta. Okay, so ang labas. Yun ten yun ten shita. Okay, again, sir, this is un. Un. Okay, magiging yun lang siya minasan kung ganito yung sulat, okay? Okay, pero kung ito lang, okay, that's un. Un po. English yung itong reading kasi yung U, tulad ng universe, ganun. English yan siya. Sa Japanese, un talaga ito. Parang tayo lang din sa Tagalog natin. Ito na, ungal, yung ganyan. Okay, umabot. Yung U natin, U talaga yung pagkakapronounce. Same sa Japanese. Okay, one more time, sir. Unten shita. Okay, that's it. So, same process, tanggalin yung mas. Okay, kung sa te form, te ang nilalagay, so unten shite. Pero ta form tayo, so tayong ilalagay natin. Unten shita. At tulad ng sabi ni Sir JC, ito ay membro ng group 3. So, dugtong natin yung, okay na, meron na tayong ta form dito, no? Ito na naman yung kailangan bantayan po. Then, continue with your pattern kotoga, something natin dyan. So, let's say, okay, kotoga. Okay. Let's try this one. What if ito yung sabihin natin? Go ahead, sir. Ben wa kuruma o uten shita koto ga arimasen. Tama po ba yung unten, parang gamit po, ganun? Gamit? Use po, ganun po. Sure. Nakapag-drive, ganun. O, yun. Hindi gamit. Iba yung gamit natin. Ibang verb yun. Okay.
So, Ulit po. yung noun lang yung hanapin natin in other words kasi ito verb lang naman yung shimasu, eh. Yung partner lang nito na noun, yung concern natin mismo po always 'pag group 3. Okay, sige po. Hindi pa ako nakagamit ng Bakit kotse. gamit Ay! na Ay! naman? Kasabi lang natin talaga po. Hindi hindi pa nakakapagmaneho ng kotse si Ben. Ayun, hindi ikaw, si Ben po. Opo. Okay, Buti po may nakita ko topic po tayo, yung may topic tayo. Okay, 'pag walang topic yun, speaker. Kung pasalaysay yung sentence, declarative. Pero kung patanong, siyempre tatanong natin sa kausap natin, usually. Pero this time, we got a person sa topic natin at ito ay si Ben. Always naman si Ben, eh, kasi maikli lang yung pangalan niya. Okay, that's it po. Okay, one more time, Sir JC, yung reading tsaka yung fix natin na translation. Go. ベンは車を運転したことがありません。Hindi pa nakapagmaneho ng kotse si Ben. Okay, that's one. Okay, hindi pa nakakapagmaneho ng kotse si Ben. No experience, in other words. Okay, so yun nga, no experience, so arimasen. Experience nga arimasen si Ben dito. Okay, hindi pa naka-experience or wala pang karanasan nga daw si Ben sa pagmamaneho ng kotse. Ibig sabihin walang driver's license si Ben, in other words. Okay, so yun po tayo for this one. Courtesy with Sir JC, yung ating pattern and ang ating sentence translation. Okay, so pwede din natin gamitin ito kung, yun nga, sakaling hindi pa nagagawa yung action. So, this time, yung ating expression ay naka-arimasen. So, ibig sabihin, hindi kasama sa pag-negative yung verb ta form natin sa usapan. Yung verb ta form, fix na yun. Na verb ta form talaga siya. Di siya kasama sa formation po kung gagamitin mong negative, gagamitin mong past tense, gagamitin mong present tense. Kumbaga, yung inyong karanasan, di siya issue, yung verb ta form. Kasi yun na talaga yung kailangan, verb ta form. Yung kailangan na lang nating i-adjust para sa positive, yung verb must, positive present tense, future tense natin, kumbaga. Okay? At kung sabihin nating negative yung experience, kasi nga hindi pa nagagawa, then you got your mustn't. Okay, so dito lang tayo mag-a-adjust po sa arimas o at sa arimasen if ever na hindi pa na-experience o wala pang karanasan ang speaker o ang tinutukoy ng speaker na topic niya sa kanyang sentence. So far, that's how it goes. Okay, so again, Ben wa kuruma o unten shita koto ga arimasen. With Sir JC in translation, okay, hindi pa nakakapagmaneho ng kotse itong si Ben. Okay, hindi pa nakakapag-drive ng car si Ben kung konyo natin 'no sa translation. But that's how it goes. Wala pa ngang experience itong si Ben pagdating sa pagmamaneho ng kotse. Right, so that would be it for this one. Any questions po ba minasan? May tanong? Questions po? Okay, thank you po for the response, Sir Ronald. How about the others? Okay, kung wala na pong tanong, then that would be it. Same with Sir Ronald here. Okay, so thank you, Sir JC. That was a good practice po natin with the pattern. Again, continue lang natin yung review natin, of course, ng mga previous na ginamit natin po for vocabulary and of course, yung formation ng inyong verb kasi nga magla-lesson 20 na kayo by Monday, I think. Maikli lang yung lesson 4, lesson 19. Dalawa na lang na pattern, tatlo. Hindi siya pattern yung isa eh. Okay, dalawa na lang virtually yung pattern na natitira diyan. So, we're going for the next one. Okay, so para isa na lang siya by Monday. Okay, so that's clear. And this is your verb tari-tari na pattern. Tari-tari talagang tawag namin sa isang ito. So, you got your verb ta form. Tapos, okay, lagyan mo lang ng ri. So, verb tari-tari nga. Okay, verb ta form talaga. Pero syempre, let's rin natin po dahil ri lang naman yung dadagdag natin.
So, verb tari-tari ang tawag natin sa isang ito kasi nga marami sila na gagamitan natin ng formation. Okay, so verb ta form, then add ka ng re, ganun. Then, okay, sabihin natin, last na to. Last na na verb. Okay, yung last natin na verb, okay, verb ta form pa rin na mayroong re. Pero, okay, pero, okay, may nakarugtong na shimas sa kanya. Siya lang naman din yung may karapatang mag-mass form. If you notice in the previous pattern natin nung lesson 16, yung ating verb te form, yung nandoon, ito naman ay verb tari-tari. Okay, yung pinaka-last na verb lang sa formation nila, yung may karapatang mag-mass form. Same din po ito ng ating verb tari-tari, na yung pinaka-last lang din na verb, yung dudugtungan natin ng shimas. Sa pattern po kasi na ito, tayo ay nag-enumerate ng verb. Nag-enumerate tayo ng action, kumbaga, na ginagawa natin, na gagawin pa lang siguro natin, o mga action na nagawa na natin in the past. So, in other words, itong mga nauna natin po sa formation ay walang pakialam dyan. Kasi verb ta form na talaga po yung ilalagay natin. Depende na lang sa formation natin with the mass form. Siyempre, kung mass, that means present tense. Ginagawa mo ngayon yung mga action na yan. Magpahanggang ngayon, pine-perform mo pa rin. Kung magmamas ka. Pero kung magmamasen ka, ibig sabihin hindi mong ginawa. Yung mga enumeration na yun. Kung nagmashta ka naman, di ganun. Past tense yung inyong mga verb dyan po. Lahat na naka-verb tari-tari kumbaga, ito ay depende or nakadepende, should I say, nakadepende sa formation ng mass na nasa dulo ng inyong pattern. So, yung shimas, okay, pwede maging shimashita para maging past tense. Okay? So, again, yung function lang natin po dito ay mag-enumerate ng mga ginawang action or mga action na ginagawa o gagawin pa lang. Meron lang tayo pong konting note po tungkol dito. Okay? So again, enumeration lang ito, no? At wala siyang ganong restriction na katulad sa inyong verb te form dati. So sa verb te form kasi, kung ano yung unang verb te form, yun yung unang verb. Yung pangalawa, edi pangalawang action na ginawa. So magkakasunod-sunod kasi yung mga verb sa verb te form. Literal na sequence yung mga verb po doon. This time, yung verb tari-tari natin, wala siyang pakialam dyan. Dahil yung sa kanya lang, mag-mention ng verb. Mag-enumerate lang po ng verb. So, ikaw, depende sa'yo kung ano yung una mong naalalang sabihin, edi yun yung isulat mo. Kung ano yung pangalawa mo naisip, edi yun din. Pangatlo, panglima, kung ganun karami, masipag ka mag-enumerate, pwede. Again, wala ngang problema no kung ano yung arrangement ng mga yan. In any order sila kasi hindi naman concern yung pagkakasunod-sunod. Hindi problema yung pagkakasunod ng action sa verb tari-tari na pattern. Sa te form lang yun. Pero sa tari-tari, bahala kayo dyan kung ano yung pagkakasunod ng verb nyo. Again, verb te form in sequence. In order yung ating verb. Pag ito siya, verb tari, ito ay in any order. Depende kung ano yung gusto mong una, pangalawa, pangatlong i-mention. Okay, so yun lang naman. Yung note natin dito ay hindi yun yung concern, no? In-explain naman natin ito. Yung concern natin ay, okay, not including. Okay, always say with the situation nito na mayroon tayong i-emphasize. Not including. Okay. Natural actions. Okay. So again, note natin, kung mag-i-enumerate kayo minasan, okay, kung mag-i-enumerate kayo ng verbs sa verb tari-tari, kasi nga wala naman siyang in order na klase ng punto sa usapan, okay, hindi nga lang
included o hindi kasama sa paggamit ng pattern na yan, yung tinatawag nating natural na actions. So, ano ba yung mga tinatawag na natural actions? Ito ay mga action na ginagawa natin para patuloy na mabuhay sa mundo. Mga actions po na ginagawa natin dahil ito ay inaasahang gawin po sa pang-araw-araw na buhay. Okay? So, mga necessity ito na klase ng action na kung hindi mo gagawin, hindi ka rin mabubuhay kumbaga. Kaya yun talaga yung term ng book dito, no? Talagang natural actions po. So, ibig sabihin yung mga action natin po na essential para mabuhay nga. So, example natin ng mga action na yun ay yung paggising sa umaga, yung pagkain natin ng breakfast, lunch, dinner, o kahit 2 beses na kayong kumain pa rin kayo. So, hindi kasama yun. Yung pagtulog sa gabi, hindi din counted yan kasi normal yan na ginagawa natin, no? Natural, kasi pangangailangan yung matulog. Again po, minasan, yung mga natural na action, okay, kasi nga ginagawa ito araw-araw para patuloy na mag-exist o mabuhay po. Okay, yung pagising sa umaga, yung pagkain natin, okay, yung pag-inom ng tubig, okay, and so on, yung pagtulog, understood yan, yung paghinga, lahat po yan hindi included dito, okay? Kasi nga, natural po ang mga action na yan na ginagawa natin sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos. Okay, so wag maging pilosopo po minasan. I had one class last time na pinilosopo ako dito. Okay, I don't want that to happen again. Again, natural na action. Okay, natural na action yung hindi kasama dito po. So mag-mention tayo ng activities, in other words. Mga aktibidades yung mas bida para sa inyong verb tari-tari. Okay, now here goes your example po in this format. So mention lang tayo ng mga aktibidades natin. So, ano ba? Let's go for shumatsu. Okay, research nyo lang, of course, yung vocabulary na ito. Shumatsu wa. Okay, and then, let's try this one. Okay, so paulit-ulit natin gamitin yung mga naging kanji ninyo somehow in usage para po maging mas familiar natin, no? At masanay yung mata. Okay? Normal po ito siya, sir, na we learn. We learn things normally po minasan. For example, naka-observe ka na may ginawa yung isang person, hindi naman ito siya activity. Okay? So again, that's a good one po, Sir Ronald, no, to clarify. So again, yung pattern natin po ito ay mas concerned sa mga talagang activity kung tawagin na mga action. Again, yung verb tari-tari ay mas gusto yung mag-enumerate ng activities. Yung talagang matatawag na aktibidades, in other words, sa ating pattern. Yung pag-learn po actually ay isang normal na process para sa atin. Every day, we learn something new. Okay, every day, may nasasagap tayong bagong information na natututunan natin. So, it's something natural po sa atin po na matuto tungkol sa mga bagay-bagay. So, hindi siya considered na activities kung iisipin natin po. Minasan dahil normal natin itong napipick up. Okay, so that's a good clarification, no, with Sir Ronald. Okay, kasi nga naman, paano natin magka-classify nga kung ano yung natural na action o hindi? You just need to imagine po one thing. Ito ba ay isang activity? Ito ba ay isang action na matatawag ko na parang aktibidades? So, kung palagay mo, hindi, then probably hindi talaga. Then, you have to think of the word activity, mga gawain, mga task. Kung ang action na yan ay isang task, okay, isang gawain nga, sa Tagalog natin, then maybe you may include it there. Pero kung sa palagay mo medyo awkward yung pag-classify natin na isang aktibidades o isang activity ang isang action, then most probably hindi. Kasi nagdududa ka na nga. Right? So, yun lang naman. Okay, so Nihongo. Okay, Nihongo. Then, here goes with your verb natin. Ito naman siya,
Okay? We are doing this one consciously. Yun din, isa pa. Okay? Yung mga action natin po na hindi activity, ito yung mga action na dumadating sa atin ng kusa. Kaya nga the term is natural. Pero yung mga action na ano po, kailangan nating i-exertan ng effort tulad ng pag-aaral, okay? That's including in this verb tari-tari. Again, yung mga action na dumadating sa atin lang ng kusa, dumadating sa atin kasi nasasagap natin siya or naa-absorb, okay? That's not included kasi nga normal ito. Pero kung ang mga action po ay ginagawa natin ng may intensyon, ginagawa natin na mayroong motivation, kumbaga motivated or mayroon tayong motibo para gawin ito, then conscious natin po na ginagawa yung action. Consider ito siya na activity. Kasi hindi naman normal na nakuha natin. Kasi meron tayong in-exert na effort para ma-achieve ito. It's not something na dumating lang sa atin. It's not something na na-pick up lang. It's something na binigyan natin ng pansin, binigyan natin ng atensyon, at pinagbuhusan ng lakas, kumbaga, para magawa ng action. So you are conscious when you did it. Hindi siya natural na dumating. Meron tayong ginawa on our part para ma-achieve ito. So that's an action na mako-consider na parang activity. Kasi nga, you did something for it. Hindi siya dumating sa'yo ng kusa. Okay, so pag dumating ng kusa, nagawa ng kusa, tulad nga ng pagising, yun yung pagkain natin. Kaya kailangan natural kumain tayo, no? Kasi nakakaramdam tayo ng gutom. So, yun po ay natural. Okay, yun natin yung punto dyan. Pero for the other actions, tulad nitong benkyo natin, yung pag-aaral nga, it's something na kailangan ng effort. Okay, kailangan na mayroon tayong pagkukusa o pagkakaroon ng kagustuhan na gawin ito. Out of our will, in other words. Basta, we have the term activities. Anyway, going for this one. So, we got your benkyo. Okay? Yung partner ng benkyo natin, parang, tita mo to. Sobrahan ko ng back. So, ito ay nagawa na kanina, no, with Sir Ronald, at saka with Sir JC. So, gawin din lang natin directly, shita. Okay, shita. So, lagyan natin ng ri. Now, the rest of the pattern, we're going to try it again. Okay, let's see here. Okay, so gamitin natin ulit yung vocabulary ninyo for pattern. Okay, let's go and practice po. Okay, let's check with Miss Honey May. Balik po kay Miss Honey May. Hello po. Okay. We need this one in ta form po para madugtong yung pattern. Sulat ko lang po. Mimas po, magiging Group. Group. Always talaga guys, no, try to identify your verbs by group para masunod natin yung pattern na para sa kanila. Okay, anong group po ito? Group 2 po. Group 2 siya. That's correct, Miss Honey. So, according to group 2, paano siya magiging ta-form? So, group 2 po, yung alisin po yung mas, tapos po, mag-a-add po ng te, magiging mite po. Okay, so para makapunta tayo ng ta-form, anong gagawin? Tapos, pag top form naman po, yung te po magiging ta, bale magiging ang reading niya po, mita. Okay, that's correct. Good job po. Okay, so, tagalin ng mas. Mite ang te form, mita ang ta form natin. So, magdugtong lang tayo ng ri. Mita, ri, ganun. And then, sabihin natin, meron pa tayong pangatlong verb. Sagit lang, sagit ko ng kama. Yung kama nila punta sa right. Okay? Tatlo yung verbs natin kahit paano.
Okay. Let's try this one po. Bakit puro mga group 3 verbs na naiisip ko, ano ba? Sige na nga. Okay, last one po natin, Miss Honey May. Okay, paano ito sa ating formation? Ano yan? Kazarimas po. Okay, that's correct. Kazarimas. Group 1 po. Okay, tama. That's group 1. Yung alisin po yung mas, tapos alisin po yung mas pati yung re, then papalitan po siya ng TTE po. Magiging kazate po. Okay, that's T form. Tama po. So, mula sa T form na yan, going for ta form. Paano ito yung ta form na po? Magiging ano po siya, yung te po, papalitan po ng ta. Magiging kazata po. Okay, that's good. Okay, good job, Miss Honey. So, same process. Tanggalin yung mas, tanggalin yung re, palitan ng TTE. Pero sa T form yun. Pag ta form, gagawin nating aapol. So, TTA na siya ngayon. Gazata. Okay. So, that's it. Sabihin natin last na to. Last na ito sa ating pattern. So, ibig sabihin, magdudugtong na tayo ng, ayun na ba? Magdudugtong na tayo ng shima. Kasi last na siya eh. Pero, before yan, sa ating ri. Kazata. Lagyan natin ng ri. Kazatari. Then, sabihin natin mag-shimas tayo dito. Or should I say, okay, sabihin natin nag-past tense tayo dyan with shimashita. Okay, sige po, Miss Honey, go ahead. Sige po. Hello, Miss Honey May? Hello, Miss Honey May? Hello po. Okay. Wait lang po, ma'am. Nantay ko lang po bumalik yung screen. Nagdi-disconnect po kasi. Wala pa. Sige po, pasensya. Tagal. Oh my God. Magal naman ang internet. Cancel. Sorry po, ma'am, nagpo-connection loss po kasi. Wait lang po. Ano ng ating, ng ating screen? Okay, mukhang we do have an issue with the connection with Miss Honey.
Okay, let's try this one with Miss Jeanette daw. Sige po, Miss Jeanette. Okay, see the last one? Hello po. Okay, sige po. Shumatsu wa Nihongo o Benkyo shitari, eiga o mitari, heya o kazattari shimashita. Hmm? On weekends, I will study Nihongo, watch movie, and decorate my room. Okay, konti na lang, ma'am. It is in Ah. ano tense po? Past tense po. Past tense. So, change na natin ng start yung translation natin, okay na siya. Okay naman po yung translation, guys. Last- Nasa present tense na nga lang siya pakinggan, no? So, konting change into past tense and we're good. Okay, go ahead po, Miss Jeanette. Pakinig po sana ang lahat. Shumatsu wa Nihongo o Benkyo shitari, eiga o mitari, heya o kazattari shimashita. Ma'am Sensei Shumatsu wa last weekend po ba yun? Or this weekend? Shumatsu is weekends. Weekends. On weekends o last weekends po? On weekends lang talaga. On weekends lang po. On weekends, I study Nihongo, watch movie, and decorate my room. Kailangan natin siyang i-past tense lang. On weekends. At you could try saying po with the pattern na ano ba weekend sa atin Tagalog nga ulit? May weekend Po? tayo word sa Tagalog. Weekends. Ano ba yung weekend natin sa Tagalog? Ayun na lang, sabihin mo na lang, ma'am, noong weekend, gano'n. Noong weekends. Okay, sabihin mo na lang. Noong weekends, nag-aral ako ng Nihongo, nanood ako ng movie, at nag-decorate ng room. Okay, yun po. Ano bang weekend natin sa Tagalog? Hindi ko rin po sure. Ano bang weekend natin sa Tagalog? Hindi ko ngayon ko lang naisip, ano bang weekend natin? May Okay, Tagalog po weekend ma. Katapusan ng ano? Ay, Weekend. Parang katapusan ng... mali. ano siya parang Sabado-Linggo lang kasi sa atin 'to, Sabado-Linggo. Pero awkward naman yun, satsan yan, eh. Anyway, yun po 'no, noong weekend, nagsabi tayo ng Opo. naka-past tense siya. So, good na yun siya, Miss Jeanette. Okay, so for everyone, tignan natin yung translation natin po with Miss Jeanette. Okay, noong weekend, activity natin. Ako ay nag-aral ng Nihongo, nanood ng pelikula, at nag-decorate katapusan ng linggo. Bakit ang haba ng Tagalog natin? Thank you po, Sir Ronald. Ang awkward ng Tagalog natin, Ang awkward ng Tagalog natin. Katapusan ng linggo. Ay buki man kaya siya, siya gamitin, medyo awkward siya gamitin. Okey lang yan, guys. Jesus. Okay, sige po. Okay, so again, yung ating speaker o yung taong nagsasalita nito na wala tayong topic, part ng tao or kahit sinong noun diyaan na nakakagawa ng action. So, sabi ng ating person, noong weekend o noong katapusan ng linggo, yung weekend na lang, okay? Noong weekend, yung activity niya daw ay nag-aral siya ng Japanese, nanood siya ng pelikula, at nag-decorate siya ng kwarto. So, ito yung mga aktibidades na kusa niyang ginawa po. Okay. So, again, activities talaga yung pinagagawa natin with your verb tari-tari shimasu nga. Ibig sabihin, mga action na kusa nating ginawa natin ng may motibo, at talagang pinerform natin po consciously. Okay? So, para lang ito sa mga ganitong klase ng action at hindi pwede yung mga natural po nating ginagawa. Okay, so yun lang naman po para dito. Balikan natin siya by Monday for practice pa ng inyong verb taform. But for now, let's call it a night and let's have this one continued on Monday. Sige po, maraming salamat sa support natin for this evening, minasan. Yay! By Monday, magkakatakanan na sila. Kasi 20 na kayo by Monday, no? Okay.
isang topic na lang yung natitira natin sa lesson 19 and we're going to proceed lesson 20, of course. So, ganyan na lang po tayo for this one, minasan. Again, thank you so much, Ms. Jeanette and Sir Ronald, para sa ating support dun sa chat. So, Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita po. Minasan, nice work for this evening and actually for the entire week. Okay, talagang nag-practice tayo ng napakaraming pattern natin po. And of course, we reviewed some vocabulary natin na nagamit for the previous lesson. And again, continue lang po natin po ng pagbalik. Dahil lesson 20 na kayo, balik tayo exactly for lesson 14. Lesson 14 lang kasi nandun yung T-form, no? Then, continue po ng pag-study, 14, 17, kasi nandun yung nai form ninyo, 18, dictionary form, and 19, itong verb form. Kailangan natin sila for your lesson 20. So, yun lang naman po para sa mga pahuling natin, notes for tonight. So again, Zehi, domo arigatou gozaimashita, minasan, and otsukaresama deshita po for tonight. Okay, sige po. Have a good weekend po ahead of you guys and enjoy your time at the same time review ng slide. Thank you. You may now exit the call. Sige po. Thank you guys. Thank you, minasan. Have a wonderful night. Thank you, guys.